Joining us is FIVOLC's Senior Science Research Specialist John Larry Deximo to give us updates on the earthquake. Sir, can you hear me po? Yes po, good afternoon po sa ating tagapakinig at tagapanood ngayong Sir, hapon. tanong ko lang po, ano yung paalala natin sa ating mga kababayan kapag may mga ganitong klaseng lindol? Usually kapag may ganito po tayong lindol na nararanasan, so since very seismically active po yung Pilipinas, sa mga ganitong klaseng pangyayari, dapat po palagi po tayong handa, no? At kalmado para po nakakapag-isip po tayo ng tamang aksyon kapag mayroon pong mga earthquake na nangyayari po sa Pilipinas. How about yung coordination po natin dito sa mga agencies, sa iba nating agencies like the OCD, sa mga NDRRMC natin? Paano po yung ating coordination sa kanila kapag may mga ganitong klase ng mga earthquake? Sa ngayon po, itong nagkaroon po ng earthquake, no? So, in just in 4 minutes, we already issued this earthquake info, and then we give this information immediately to the Office of Civil Defense for them to cascade yung AAWM, yung early earthquake alert warning message to the public, those up near the epicenter of the earthquake. Sir, itong ating lindol, naramdaman din natin dito sa Metro Manila, no? So ilan siguro sa ating mga kababayan worried na baka ito ba yung similar dun sa sinasabi natin na parang the big one, or is ito ba yung same na fault line na gumalaw ngayong araw? So far, hindi po ito yung West Valley Fault, no? So medyo may kalayuan po ito sa West Valley Fault. So ito pong gumalaw nitong hapon po na naramdaman din po sa Metro Manila, no? So we're expecting a damage or an aftershock for this particular event. And then just today we update our earthquake info na nilabas. So it's already, the magnitude of this event is 4.6, and then the depth is 10 kilometers. And then it was felt at intensity 4, city of Makati, which is the highest intensity. Sa Manila, Marikina, and then Laguna and Tanay Rizal, they felt it at intensity 4. And then intensity 3 in Navotas, Quezon City, Pasay, San Juan, Taguig, Bulacan, Ingiginto, and Malolos. And then Palayan, Nueva Ecija also felt at intensity 3, and Mabalacat, Pampanga, and Binyan, Laguna at intensity 3. And then the rest of Metro Manila, it felt at intensity 2 in Mandaluyong, Caloocan, Parañaque, Valenzuela, and then some part of Bulacan and Nueva Ecija. So again, reiterate lang po natin, no, updated po itong information na ito. We're now at magnitude 4.6, tama po, sir? Yes po. Sir, bakit daw may mga ganung changes? Kunwari, kanina, initially reported by FIVOLC's 5.1, bakit naging 4.6? Baka may mga kababayan lang po tayo nagtatanong ngayong araw. So yung 5.1 na nilabas po namin, ito po yung based po dun sa ating preliminary parameters ng earthquake, wherein we have the auto locator of an earthquake where it released a magnitude 5.1. Since from that time up to this, we issued the EQ Info 2, we gathered a lot of data, seismic data from the seismic stations located all over the Philippines. So we we process and analyze the waveform data coming from different stations all over the Philippines, and then we came up with a final magnitude of 4.6. Balikan ko lang po yung tanong ko kanina, sir, no, you mentioned na malayo ito doon sa West Valley Fault na ating binabantayan dito sa Metro Manila, sir. Pero posible po bang merong impact itong paggalaw ngayong araw dito sa West Valley Fault system na binabantayan natin, or wala po tayong inaasahan na epekto? So far, yun po yung minomonitor natin kung may impact. Pero mukhang malayo po, no? Hindi po ito connected sa West Valley Fault. Itong paggalaw po sa may general na Quezon. Magandang assurance po yan sa ating mga kababayan, no? Kasi medyo marami sa atin kinakabahan kapag yung mga ganitong klase na paglindol. How about tsunami advisory? Maglalabas po ba ang FIVOLC's nito?
Yung tsunami advisory, wala po tayong nilabas since yung magnitude po ay magnitude 5 lang at wala po itong sapat na enerhiya para po magpaangat ng Mhm. um, bato sa ilalim po. At since yung epicenter po nito ay nasa lupa at wala po sa dagat. Mhm. Again, sir, just to end this po, no, ano po yung paalala natin sa ating mga kababayan tuwing may lindol? Advice lang po namin sa mga tagapakinig o tagapanood ng programa po na in the event of this major earthquake, it is essential po na nagsumusunod po tayo sa mga critical safety measures na ipinaparating sa atin ng ating mga local government units, no? At pati na din para maprotektahan natin yung ating sarili tsaka yung iba na din o yung mga kaibigan at kakilala natin, no? So, palagi pong tandaan yung mga paalala po ng PHIVOLCS na kung ano po yung dapat gawin before, during, and after an earthquake, na kung saan kapag makaramdam po ng earthquake, always do the drop cover and hold na procedure para kapag nakaranas po ng malakas na paglindol. Para din po ito sa kaligtasan ng lahat. Mhm. Okay po, maraming salamat po sir. That's PHIVOLCS Senior Science Research Specialist John Larry Daximo.